Okay, so itong Camon 30S ng Tecno ay nabili namin for 9,499 pesos lang. Yun nga lang dahil peak season ngayon, alam niyo naman, December, napakadami bumibili ng mga phones. Medyo tumaas yung presyo, naging 10,999 pesos na. So I suggest, if ever lang na magustuhan niyo itong phone na to, hintayin niyo na bumalik muna siya dun sa regular price na 9,499. Kasi medyo ang laki nung tinaasin, parang 1,500 pesos na almost yung dadagdag sa presyo. So, yun lang yung suggestion ko. Alright, so sa ngayon, unbox muna natin to, tingnan natin yung specs, mga benchmarks, para makita nyo kung ito na ba talaga yung next phone na bibili nyo. Okay, so sa ngayon, unbox muna natin. Okay, so ito guys yung box nitong Tecno Camon 30S. So, wala naman tayo masyadong makikitang kakaiba dito sa box, maliban na lang siguro sa sticker na inilagay nila rito na Tecno AI. Tapos yung ating configuration na 8 to 56 GB. Tapos yung tatlong ipinagmamalaki pa nila dito sa phone na to, yung Sony IMX896 50 megapixels na sensor, pero meron siyang up to 100 megapixels na mode. Tapos yung kanyang chipset ay G100. Okay? So yun lang naman. Buksan natin yung box. Makikita agad natin yung document sleeve. At ewan ko lang kung makikita nyo, pero may texture yan. Ayan, meron yung nakasulat na Camon. Okay, so open natin to. At sa loob, makikita natin yung mga documentations, jelly case, tapos meron tayong tempered glass. So, kompleto naman. Dito na tayo bibili. Tapos, andito na yung ating 30S. Ayan, meron tayong top specs ulit na nakaprint dito sa kanyang balot, yung sinabi ko kanina. Tapos, yung kanyang 120Hz AMOLED, 33 watts sa supercharge at dual speakers na Dolby Atmos. Tapos yung kulay na nandito sa atin ay itong Dawn Gold. Yun yung tawag nila dito. Ano? Ayan. Ganda, gold siya. Pero sa totoo lang, mas nangingibabaw yung pagiging yellow niya sa personal. Ayan. Tapos medyo kakaiba yung design. Kasi makikita rin yung medyo nasa gilid yung ating camera module. Tapos imbes na yung mga text sa camera ay nandun mismo sa camera module, makikita nyo, nasa palibot siya. Ayan o. So, medyo, unique yung design niya para sa akin. Tapos, makikita nyo, meron tayong konting design, pero yung texture niya, matte, hindi siya glossy, tapos makinis lang naman siya. Okay, so hindi siya kapitin ng fingerprints o ng smudges. Meron lang tayong Tecno Camon na branding dito, at yun lang yung makikita natin sa likod. Balikan natin nun mamaya, tingnan muna natin tong ilalim. So, meron tayo ditong 33 watts na charging brick na USB-A yung port. Tapos, ito yung kanyang USB-A to USB-C cable. Okay, so balikan natin guys yung design. So, yun na yung itsura niya sa likod. Matte. Tapos, hindi siya kapitin ng dumi, ng fingerprints, ganyan. Tapos, yung kanyang camera module medyo nakaprotrude ng kaunti. Ayan. So, maganda talaga na gamitin natin yung jelly case na kasama sa box. Tapos, dito sa taas, makikita natin yung secondary speaker, pati yung secondary microphone. Dito naman sa may ilalim, yung ating main speaker, USB-C port, main mic, tsaka yung ating SIM tray. Ito guys, yung kanyang SIM tray. So, pwede lang tayong magsalpak dito ng dalawang SIM, pero hindi expandable yung kanyang storage. So, mabuti na lang 256 GB na yung laman ng phone na to. Tapos dito naman sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons. Dito sa may left side, wala. Malinis na malinis. At dito sa may harap, syempre makikita natin yung punch hole selfie camera. So kailangan nyo lang tandaan guys na itong Tecno Camon 30S ay walang pre-installed na screen protector. At dahil yan, sa meron naman ng tempered glass na kasama dun sa document sleeve kanina. Yun nga lang, tayo na mismo yung mag-i-install. Tapos mapapansin nyo, pagdating sa bezels niya ay pantay na pantay guys. Sa taas, sa baba, sa dalawang gilid, pantay na pantay. So napaka-premium na itsura. Tapos idagdag nyo pa, curved yung kanyang display. Alam ko marami sa inyo yung hindi masyadong gusto na curve yung display ng phone. Kasama na ako doon. Pero wala tayong magagawa. Nandito pa rin tayo sa panahon na kapag curve yung display ay nakakadagdag sa pagka-premium ng phone. So, ganun talaga. Anyway, mabuti na lang may tempered glass kasi mahirap talaga makahanap ng tempered glass para sa mga curved display kagaya nito. Tapos itong Camon 30S ay merong IP53 na rating. So, dust and splash resistant na yung phone na to. Kung matalsikan ng tubig,
okay lang, pero wag nating ilulubog kasi papasukin pa rin talaga 'to. Sa mga curious sa haptics ng phone na 'to, well guys, okay lang naman. Entry level, gano'n yung feels niya. So, baka patayin ko na lang, hindi ko na gamitin kasi hindi gano'n kasarap yung feels kapag ginagamit natin yung haptics nito. Pagdating sa display, 6.78 inch yung size nito na naka-AMOLED tapos Full HD Plus yung resolution at 120Hz yung screen refresh rate. 100% P3 yung kanyang color coverage, 1 billion colors yung kayang produce ito at aabot ng 1,300 nits yung kanyang peak brightness. Sa website ng Tecno, hindi nila sinabi or dineclare na meron tong Corning Gorilla Glass protection. Pero sa GSM Arena, meron. Pero I think meron talaga kasi hindi maglalakas loob ang Tecno na hindi kabitan to ng pre-installed na screen protector kung wala tong Corning Gorilla Glass protection. Pero syempre, para sa peace of mind natin, lagay nyo rin agad-agad yung tempered glass dito sa phone na to para, alam nyo, hindi magkaroon ng mga micro scratches at pagsisihan natin bandang huli. Ngayon, pagdating sa media consumption, mag-enjoy tayo rito kasi level 1 ng kanyang Widevine security, so makakapag-play tayo ng full HD content sa mga streaming services. At pagdating sa behavior ng kanyang screen refresh rate, makikita nyo dito sa testufo.com na kapag ginagalaw natin yung display, tataas siya ng up to 120Hz. Ayan. Pero kapag hindi na natin ginagalaw, babalik na naman siya to 60Hz. So, malaki naman matitipid natin sa battery kung iiwanan lang natin sa default setting yung kanyang refresh rate. Pero if ever man na gusto nating baguhin yung setting, meron tayong 120Hz na option, 60Hz at yung auto switch na palagi kong ginagamit dito sa phone na to. At good news din guys kasi pwede nating ma-customize ng kaunti yung kanyang kulay dito sa display. So meron tayong dalawang preset, bright colored tsaka original color. Tapos yung temperature niya or color temperature, pwede nating mabago. At para sa additional feature, sa kanyang special function, meron pa rin tayong dynamic port dito or yung parang sa iPhone na dynamic island. Ngayon, pag-usapan natin yung performance ng phone na to. So, out of the box, naka-Android 14 na to. Tapos, Helio G100 yung kanyang chipset. 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM. At 256 UFS 2.2 yung kanyang storage. Dito sa special function, meron tayong MEMFusion or virtual RAM na pwedeng enable up to 8GB. So, in total, pwede tayong magkaroon dito ng up to 16GB of RAM. Pero ulitin ko, yung physical RAM ng phone na to ay 8GB lang. Pero mas maganda, tingnan natin yung epekto ng kanyang MEMFusion sa performance nito. Okay, so ito yung una nating Antutu score, 446,991. At yan ang score kapag naka-off yung kanyang MEMFusion or virtual RAM. So, try natin i-on ngayon. Okay, nung tinurn on natin yung MEMFusion na 8GB, 448,918 yung nakuha natin. So, tumaas ng kaunti kapag ginamit natin yung MEMFusion. At dahil yan, sa mabilis na storage na which is UFS 2.2 nga. At kahit sa wildlife stress test, good news din kasi 3% lang inabawas sa ating battery at 6 degrees lang nadagdag sa ating temperature. Ngayon dito sa CarX Rally, makikita ninyo yung graphic settings natin. Naka-ultra tayo. Yung ating frame rate limit ay nakasagad din 120Hz tapos yung resolution ay naka-default. So tingnan natin kung kakayanin. Okay, so makikita nyo guys dun sa may bandang itaas na nakaka 20 frames per second lang tayo. So, hindi niya kaya yung sobrang bigat na graphics sa mga games. Although yung 25, 26 FPS ay acceptable na, playable pa rin naman. Pero hindi ganun ka-smooth. Kung minsan, lalo na kung medyo complicated yung pinapakitang graphics dito sa CarX Rally, bumababa pa siya ng 15, 18 frames per second. So, nag-warning na siya na talagang hindi kaya ng phone. So, ang gagawin natin ay i-reduce natin ang quality at check natin kung mag-i-improve. Okay, nag-improve naman ng kaunti. So, again, kung sasagad natin yung graphics ay hindi talaga kakayanin ng phone na to. At kahit dito guys sa Asphalt 9, hindi niya rin generate lahat ng graphics as expected kahit pa nakasagad yung setting natin dito. Pero okay lang kasi dito mas playable tayo. So, kung casual gaming yung gagawin natin dito sa phone, walang problema. Okay, huwag nyo rin kalimutan na i-add sa game management yung ating i-install na game kasi minsan hindi nag-automatic dun sa special function. Kasi kapag
naka-add siya sa game management. Kapag sinali natin dito, yan, may ganyan. Pwede tayo mamili ng performance profile para maisagad natin yung performance ng phone na to. So again, casual gaming, okay tong phone na to. Okay, sunod natin yung battery. So meron tayong 5,000 mAh na capacity dito at 33 watts naman yung kanyang charging speed. At ito yung nakuha nating screen on time dito sa Common 30S. 12 hours and 36 minutes. Not bad, pero hindi naman impressive. Saktong-sakto lang at baka sakaling ma-improve pa to ng Tecno sa mga susunod na software updates if ever man na makatanggap yung phone na to. Pero itong SOT na nakuha natin, pwedeng-pwede nang magamit ng buong araw. At pagdating naman guys sa charging, 17 to 100%, 1 hour and 46 minutes ko na charge yung phone na to. Ngayon pagdating sa kanyang camera, kagaya nung nakita natin sa unboxing kanina, 100 megapixels, yung pinakasagad na pwede nating makuhang photos dito. Meron siyang Sony IMX896 na sensor at merong built-in OIS or Optical Image Stabilization. Meron siyang 2 megapixels na depth sensor, meron pa siyang light sensor, at yung kanyang selfie camera ay 13 megapixels. Okay, so ito yung ating selfie video recording dito sa Common or Tecno Common 30S. Ang pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record ay 2K 30 FPS. Meron tayong EIS dito sa kanyang selfie camera. Pero kapag in-enable natin, magda-downscale siya to 1080p 30 FPS na lang. So, nasa sa atin na yun. Kung talagang kailangan natin ng sobrang stable na selfie video recording, enable natin yun. Pero kung gusto natin ng highest quality possible sa kanyang selfie camera, huwag natin i-enable yung EIS, gumamit na lang tayo ng gimbal. Okay? Pero pagdating guys sa overall quality ng kanyang 2K 30 FPS, okay naman, satisfied ako. Para sa ganitong presyo, sapat na yung quality na yan. Yung kulay natin, hindi naman sobrang maputla. Hindi din naman sobrang vibrant. Saktong-sakto lang. Yung skin texture natin, realistic kasi hindi tayo mukhang manikin dito. Talagang kitang-kita yung ano ko dito, wrinkles ko dito, kitang-kita. Pati yung mga balbas ko, kitang-kita din. So, okay yung quality niya. Sharp naman siya. Pero, syempre, hanggang 2K nga lang yung pwede nating ma-record dito. Hindi 4K pero pasok na siya for vlogging. Okay, so tingnan natin ngayon yung mga sample photos at videos kuha sa rear camera niya. Okay, so ito guys yung ating 2K 30 FPS na video recording dito sa Tecno Common 30S. So makikita ninyo kapag nagpapantay yung ganyan, smooth siya kasi meron tayong OIS dito. So ito yung 1X, ito yung 2X. Kung gusto nating samahan ng EIS yung kanyang OIS, pwede naman, pero magda-downscale siya to 1080p 30 FPS. Okay, so tutok natin sa isang subject para makita nyo yung quality. Ayan, 1x, 2x, 1x. Okay, so taas tayo para makita nyo yung kanyang stabilization. Tayo ulit. Okay, ano masasabi nyo sa quality? Comment kayo dyan. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Tecno Common 30S. Sa tingin nyo ba sulit to for 9,499 pesos? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako'y tatanungin nyo if ever lang na gusto nyo makuha opinion ko, okay sa akin tong phone na to para sa 9,499 na presyo. Pero kung bibiling ko siya sa presyong 10,999, hindi na siguro, medyo mahal na siya. At hindi ito nalalayo sa specs ng Tecno Spark 30 Pro, yung Optimus Prime Edition.
So, kung sakali na ganito pa rin ang presyo sa mga susunod na weeks or months, 10,999, eh yun na lang pipiliin ko, mas mura yun. Mas maganda lang siguro yung display nito in terms of curved, kasi curved yung display nito, yung Tecno Spark 30 Pro, kung hindi ako nagkakamali, ay ano yun, flat lang, hindi siya curved. Okay? So, hindi nalalayo yung specs nilang dalawa. So, ulitin ko, kung 9,499 pesos yung presyo nito, sulit siya. Kung hindi, 10,999, medyo mataas-taas yun. Okay? So, comment kayo dyan sa baba guys, ano masasabi nyo sa phone na to. So, yun muna, para sa mutsaring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.